Patuloy po nating palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay. May-ari ng lahat at may-ari ng ating mga buhay. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po umagang ito, sabay-sabay po nating ipangako sa ating sarili, kausapin natin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, taimtim po namin binabanggit ang mga salitang ito. Mga salita po ito, Panginoon, ng pagtitiwala. Salita po ito, Panginoon, ng pangako at pag-asa na ikaw po, Panginoon, ay makakasama namin at maririnig namin ngayon pong umagang ito. Sa pagbubuklat po namin, Panginoon, ng inyong banal na salita, buksan niyo rin po nawa, Panginoon, ang mga puso namin. At nawa, Lord God, maitanim po ng makapangyarihan ang biyaya ng inyong mga salita. Lead us, Lord God, this morning, and we thank you in advance on how you're going to bless us and speak to us as we pray this in the name of Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay part 2 na nakaraan po nating mensahe last week na pinamagatang Saved Without a Doubt. Ligtas ng walang kaduda-duda. Yun ang Tagalog noon. So, tatanungin ko kayo, huwag niyong sagutin ha. Sigurado ka ba na ikaw ay ligtas at pupunta sa langit walang kaduda-duda? Okay, huwag niyong sagutin. Sagutin niyo na lang sa sarili ninyo. I hope ang sagot natin, yes, Pastor, sigurado ako. Not only assumption, but assurance. That is our goal this morning, that we will be assured rather than assume that we are going to heaven. 1 John chapter 5, 11 to 13, ito pang sinasabi, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Eternal life is through Jesus. 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kung si Jesus daw ay nasa iyo, nasa loob mo, nasa puso mo, nasa kaluluwa mo, nasa buong katawan mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. And when we talk about buhay na walang hanggan, we talk about heaven, of course. Alam naman buhay na walang hanggan dito sa lupa. 3,000 years old ka na. No? Sa langit, buhay na walang hanggan. 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi po ni John, sinusulat ko to, kaya ako nagsulat ng ganito para malaman ninyo na kung kayo ay sumasampalataya kay Jesus, simple lang, meron kang buhay na walang hanggan. Kung hindi ka sumasampalataya kay Jesus, simple din lang, wala kang buhay na walang hanggan. Hindi ho siya komplikado. Hindi ho siya mahirap intindihin. No, hindi ho siya difficult na mandaming mga formula. Simple lang. Nasa iyo si Jesus, pupunta ka sa langit. Wala sa iyo si Jesus, pupunta ka sa impyerno. Ganun lamang naman po kadali ang sinasabi ni John. So ngayon, paano mo malalaman kung si Jesus ay nasa puso ko? Itong nakaraang mga linggo, last week, inaaral po natin ito pong mga testings na ito. Ang purpose po ni John dito, so that you may know that you have eternal life. Therefore, what do? We test. Yan po sinasabi natin since last week. Paano mo malalaman kung ang ginto ay tunay? Anong testing ang ginagawa mo? Suka. Di ba? Kukuha ka ng suka, ilagay mo yung ginto, tignan mo kung magre-react. Okay, ilagay mo sa kilikili. Tignan mo kung magre-react yung suka. Baka pareho din ng power yan. Pera. Paano mo chine-check kung totoo ang pera? Kung counterfeit o hindi? Medyo mahirap-hirap yan. Pera. No, gagamit ka ng UV rays, gagamit ka ng titignan mo yung mga hologram, titignan mo yung mga security features. Mahirap. Kasi importante yung pera, kaya kailangan mong malaman kung ito ay tunay o hindi. Importante yung ginto, kaya kailangan mong malaman para tunay or hindi. Testings are important in our lives. Pag kayo po ba bumili sa Ace Hardware ng bumbilya, tinetest nyo ba bago nyo bayaran o hindi? Tinetest. Hindi mo binabayaran basta yan. Pumunta ka sa appliance center, bumili ka ng plancha, itetest mo, hindi. Tetest. Hindi mo sasabihin na sa bahay na lang pagbalik. Hindi. Sisiguraduhin mo na bago mo bayaran, bago mo iuwi, itetesting mo muna.
lahat ng nakikita po ninyo na binili natin sa paligid ninyo, gadgets, cellphone, TV, lahat po yan, bago inilabas sa factory, tinest muna. Ano tawag doon? QC. Quezon City. Hindi. Quality control. Di ba? Pag pumasa sa quality control, ilalabas. Pag hindi pumasa sa quality control, X, reject. Lahat po yan, tinetesting kasi importante po ang testings. At hindi lamang po mga appliances, pati tao, tinetesting. Papayag ba kayo na yung doktor na tumitingin sa inyo, bagsak sa board exam? Hindi, di ba? Baka mamaya, ang ibigay na gamot sa inyo yan, mali-mali. Mapapasama ka lalo. Papayag ka ba na magpapatayo ka ng bahay? Yung kinuha mong engineer, bagsak sa board exam? Hindi. Di ba? Bahay yan delikado yan. So, testings are very important. Life is full of testings. Ang buhay po natin, puno ng testings because testings are very important. Pinag-usapan natin, TV, tinetest, bumbilya, tinetest, bahay, di ba? Tao, tinetest. Palagay ko po, lalo na ang kaluluwa natin. Dapat po na tinetest. That's why, kailangan malaman kung matibay at kung tunay ang atin pong pananampalataya. Sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 5, samahan niyo po ako sa verse na to. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi, kayo na lang kasi nakamay ka ko Kaya basahin niyo po na malakas. 2 Corinthians 13 verse 5. Ready? Go. Next. Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ano sabi nung verse? Si Paul nagsulat sa mga taga-Korinto. Si Paul ito si John nagsulat, sabi niya subukin ng sarili, 90 AD. Si Paul nagsulat siguro mga 50 AD. No, mga 40 years apart ang sulat na ito. Sinasabi ni Paul agad sa mga taga-church sa Corinto, yung Corinto lugar po yan. May church sa Corinto. Sabi ni Paul sa mga church sa mga Christians sa Corinto, subukan nyo nga sarili ninyo. Ang kukulit ninyo. Sa loob ng church, may immorality. Sa loob ng church, mayroong hiwa-hiwalay, may away-away. Sa loob ng church, mayroong may mga magdadala ng pagkain. Pagkatapos, nagkakainan, unahan. Tapos, mga kung ano-anong. Ang daming kabulastugan doon sa church. Kaya sabi ni Paul sa kanila, Christian ba talaga kayo? Subukan nyo nga sarili nyo. Yung sabi niya sa verse, subukan nyo sarili nyo kung namumuhay kayo sa pananampalataya. Sabi niya, di ba, okay yan kung nasa inyo si Kristo, maliban na lang kung bigo kayo sa pagsubok. May testing at meron pong bumabagsak sa testing doon sa kay Paul na yon. So, we do not assume, we test. We do not assume. Siguro, pupunta ako sa langit. Hindi. We test kung pupunta tayo sa langit. Last week po, meron tayong 3 na inaral. I hope natatandaan ninyo. Yung unang-una po, ano yung test natin last week? The walk test. So, yung paglakad natin. What is our general direction in life? Pag nakita tayo ng ibang tao, generally speaking, sabihin nila, ikaw ba ay mabuting tao o hindi mabuting tao? Ikaw ba ay matino o hindi matino? Ikaw ba ay whatever? The walk test. Are you walking in the light or are you walking in the Spirit? Yun yung walk test. Test number 2, the sin test. Pagdating sa kasalanan, do you have a repentant heart? Pag nagkakasala tayo, no, hindi ka mapakali, nagigilty ka, allergic ka ba sa sin? Or do you have a decreasing pattern of sin? Paubos ng paubos yung kasalanan. At pangatlong test natin last week, the love test. Meron pong 3 word na pwede natin tanungin dito. Are you, 3 word, loving, giving, forgiving. Pagdating sa love, itong 3 ito is applicable. Loving, are you loving, giving, and forgiving? So, yan po yung 3 tanong natin last week. Ngayon po, pupunta po tayo sa test number 4. Ano ang test number 4? Test number 4 is the obedience test. 1 John chapter 2, 3 to 5. Gusto ko pong samahan niyo akong basahin ulit ito kasi medyo ito okay. Sige po, pakibasa po ulit Verse 3 to 5. Ready? Go.
Okay? Tuloy po, verse 4. Ang ay okay, 5. Sige po. Ngunit ayun, nandun pa talaga yung word na talaga no? Malalaman natin na tayo talaga na nasa Kanya. Kapag sumusunod daw po tayo, nakikilala natin, nakatitiyak tayong kilala nga natin ang Diyos. At kung sumusunod tayo, pinapakita raw po na umiibig tayo ng wagas sa Diyos. Kung hindi raw po tayo sumusunod, anong word ang ginamit na dito ni John? Sinungaling. Itong si John medyo maanghang magsalita ito eh. Actually, yung pong word na sinungaling, isa yan sa mga pinakamagaang na ginamit na word ni John. Mamaya po, later on, as we keep on reading from the book of 1 John, makikita niyo po yung mga words na ginagamit niya. Mabait pa nga pag sinabi mo maanghang eh. Talagang yung mga words niya harsh na ginagamit na words ni John. Bakit po kaya siya ganun magsalita? Kasi po at 90 AD, 90 years na, from 0 to 90 AD, nakita na po ni John, napagod na po si John, na fed up na po si John. Ang dami niya na pong naririnig na Christian na nagsasabi na 30 years na akong Christian, matagal na ako sa church, matagal ko nang alam yan. Marami na po siyang narinig na kilala ko si Lord. Pero nakita po ni John that Christianity is tested not by what you say, but by whether you obey. Hindi po sa salita nakikilala, kundi sa pamamagitan po ng pagsunod sa atin pong Panginoon. Okay, isa pa ho, magre-request pa ho ako ulit sa inyo na pakibasa po ulit. Kasi medyo harsh kaya ayaw kong basahin mag-isa Kaya gusto ko tayo magbasa. Okay? 1 John 3 verse 10. Ready, go. Mga anak ng... Tuloy po. Diba? Sabi ko sa inyo, harsh. Kanina, sinungaling lang Diba? Pag sinungaling ka, okay lang yun, sinungaling ngayon, hindi na sinungaling. Ano na? Anak na ng diablo, nakasali na demonyo doon sa usapan. Talagang may kim-kim itong si John. No? Meron siyang bit-bit na ba't ganito itong mga nakikita kong Christian sa paligid ko. Kailangan isulat ko na kaagad ito. Nagkaroon po siya ng clear-cut distinction. Dalawa lang naman po ang pamilya sa mundo Pamilya ng Diyos at pamilya ng diablo. Kung nasa pamilya ka ng Diyos, edi wala ka sa pamilya ng diablo. Ngayon, kung nandito ka sa pamilya ng Diyos o ng diablo, wala ka sa pamilya ng Diyos. Ganun lang po ang clear-cut distinction. Ito pong si John, yun lang po yung pagkaunawaan niya. A real salvation produces real submission. Ang totoo po na tao na ligtas ay meron pong totoo din na pagsunod sa Panginoon. Sa binasa po natin ng verse, obedience proves two things. Una po, real relationship. Merong tunay na relasyon tayo sa Panginoon according sa verse na binasa natin. Hindi tayo sinungaling. At meron din pong real love for God. Kaya sabi sa binasa natin na verse, ang tumutupad sa salita ay tunay na umiibig ng wagas sa Panginoon. Obedience proves our love for God. Maski hindi nga ako sa Diyos Sa bahay po namin, minsan yung aking bunsong anak, sasabihin ko, Nathan, love mo ba ako? Pag sinabi niya, yes dad, I love you. Sasabihin ko, pakikuha nga yung tsinelas ko. Pag hindi niya, para hindi bagay na, love mo ba ako? Opo, pakikuha nga tsinelas ko. Ayoko nga. Di ba hindi bagay? Nang sinabi mo na, I love kita daddy. O, kunin mo ang tsinelas ko, susunod na siya. Kasi sinabi niya, I love you. Kaya lang matalino binabaligtad. Ikaw daddy, love mo rin ba ako? Siyempre, love kita. Pengin pera. Yari ka ngayon. Sinabi mo kasi love mo Talagang pag sinabi mong love mo, may karugtong talaga na aksyon. At ganoon din po sa Panginoon. Love mo ba ang Panginoon? Ang sagot, yes. May kasunod po na obedience dahil mahal po natin ang Panginoon. Minsan po ayaw natin mag-obey. Kasi akala po natin pag nag-o-obey tayo, kinakawawa tayo. Akala natin tayo po ay inaalipin or kinukulong or prison. Mga kapatid, obedience is not a cage.
Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po huli ka, talo ka na, akin ka na, kawawa ka sa akin. Hindi po yun ang ibig sabihin ng obedience. Instead, obedience is protection. Obedience is protection. Pag nakakita po kayo, traffic light, nakita niyo po sa intersection, pag hindi mo sinunod yung traffic light, ano mangyayari sa'yo? Diba? Nakalagay, stop. Tapos ikaw, ayaw mo mag-stop, nagdire-diretso ka, ano mangyayari sa'yo? Hala, maari ikaw ay mahuli ng pulis, yun ang pinakamadali na mangyayari sa'yo. Anong susunod ng malala na mangyayari sa'yo? Ikaw ay mababangga at magbabayad ka ng malaki. Ano pa mas malala? Ikaw ay mababangga at mga ospital. At pinakamalala, ikaw ay mababangga at mamamatay. Pag sumunod ka sa traffic light, hindi ka inaalipin. Ikaw ay pinoproteksyonan. Diba dyan sa EDSA, dami ko nakikita dyan. Pag nagdadrive ako, may mga harang, tapos nakalagay, ang laki-laki ng karatula. Bawal tumawid, may namatay na dito. Makita niyo yung mga karatula sa Pilipinas, ano? Nakamamatay. Diba? Ibang klase. Protection po yun, hindi yun control. Hindi yung sa gusto mo, sumunod ka sa akin kasi ako magaling dito. Hindi po. That is protection. When we obey the Lord, God is protecting us. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw, God is protecting you. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya, God is protecting you and your family. Hindi po siya pang-aalipin ng Panginoon. It is protection. Also, when we obey, it is direction. No, meron pong direction. Kapag nakita po natin, kunyari sumusunod tayo sa GPS. Nag-GPS ba kayo pag nagda-drive kayo? Ako naka-GPS ako kahit malapit lang yung pupuntahan. Hindi dahil sa hindi ko alam, kundi dahil yung traffic, saka yung sitwasyon. Pag sinabi ng GPS, turn right. In 100 meters, turn right. Susundan mo. Pag hindi ka sumunod, ang mangyayari, lalo na kung nasa SLEX ka, alam niyo po sa SLEX, ang dami ng mga bagong development. Nalilito na ako sa mga exit. Kaya lalo na yung itong papuntang Tagaytay na exit. Mga ba tawag doon sa exit na yun? Calax, yan. Yung Calax, nalilito ako dyan. Pagka nasa SLEX ako, sinasabi ko sa misis ko, pakibuksan mo na yung GPS kasi nalalampasan ko lagi yung Calax. Kaya kapag malapit na, alam ko, medyo malapit na, bubuksan na, susundan ko yun. Pag sinabing in 500 meters, turn right, sinusundan ko yun. Pag hindi ko sinundan yun, lalampas ako, ano mangyayari? Ang layo ng susunod ko na exit. Diba? Ako rin yung mapeperwisyo. So, sumusunod po ako sa GPS kapag hindi ko alam yung pupuntahan kasi it is direction. Masasabi nyo ba, alipin ako ng GPS? Hindi. It is direction. It is for my own good. And it is important to obey because it is for instruction. Diba? Kumuha ka ng recipe book. Instruction. Sundin mo yung recipe book. Ang favorite ko nga po lagi na naiisip pagka sinasabing recipe book. Yun pong tao na nagtanong, paano ba magluto ng sinigang? Sabi niya, madali lang yan. Una, kumuha ka ng baboy. Sabi nung nagtanong, wala akong baboy eh. Pwede bang manok na lang? Sige, manok na lang. Wala kang baboy eh. Manok na lang. Ano susunod? Kumuha ka ng gabi. Gabi? Wala akong gabi eh. Pwede bang sayote na lang? O sige, wala kang gabi. Sayote na lang. Ano susunod? Kumuha ka ng sampalok. O, pampasim. Sabi mo, wala akong sampalok eh. Meron ako patis. Pwede bang pampaalat na lang? Sarip na pampaasim? Tapos sabi niya, o sige, manok, sayote, patis, sige, lutuin mo. Niluto. Nung niluto, meron ba siyang sinigang? Ano meron? Tinola. Kasi nangatwiran. Wala akong baboy eh. Manok na lang. Nangatwiran. Wala akong gabi eh. Sayote. Nangatwiran. Ang ending, tinola. Hindi niya nakuha yung gusto niya na sinigang. Kasi hindi sumunod. No, so when we obey the Lord, it is for our own good. Sa ikabubuti po natin. Sa ikabubuti natin yan. Obedience is for our own good. Lalo na po yung mga nagpapadoktor dyan. Papadoktor, magbabayad sa doktor, bibigyan ng reseta. Hindi naman sinusunod yung reseta. Tapos sasabihin, bakit kaya hindi ako gumagaling? Kasi hindi sinusunod yung reseta. So mga kapatid, obedience is proof that we are Christians. Obedience is proof that we love God.
shift lang tayo ng kaunti, yung mga anak dito. Okay? Mga anak, mahal niyo ba mga magulang niyo? Diba? Pag sinabi ko mga anak, kasi lahat tayo anak no? Pag sinabi ko mga anak, yung mga nakatira pa sa nanay ninyo. Doon pa rin kayo nakatira kahit ikaw ay matanda na, 30 ka na, pero doon ka pa rin nakatira sa nanay mo, okay, anak pa rin ikaw. Susunod ka sa magulang mo. Mahal mo ba nanay mo, tatay mo? Yes, sumunod ka sa mga magulang mo. No, wag puro wait lang po. Wag puro wait lang po, nakakarindi na yung wait lang po na yan. Lahat ng bahay na lang merong wait lang po. Wag puro, bakit ako na naman? Pareho ng dialogue ang mga anak natin. Wait lang po, at saka bakit na naman, ba't ako? Pareho ng dialogue. So, mga anak, mahal niyo ba mga magulang ninyo? Yes, obey your parents. So, tayo po, mga anak ng Diyos, mahal ba natin ang Diyos? Yes, obey God. Simple lamang naman po yan. 1 John 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. 1 John 5 verse 3. Very, very simple. Test number 5. The world test. World test. Do you love or do you reject the world? This is about worldliness. Testing po itong worldliness. 1 John 2, 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi po sinabi na huwag kayong bumili ng mga nasa sanlibutan. Ang sinabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa buhay na ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yung mga makasanlibutan, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos na hindi makasanlibutan ay mabubuhay magpakailan pa man. Anong mangyayari kung mabubuhay yung magpakailan naman? Anong mangyayari sa hindi sumusunod? Sila ay hindi mabubuhay magpakailanman. Sa halip, sila ay mamamatay magpakailanman. Yun ang kabaligtaran po nito. Another question, do you love the world? Ikaw ba ay makamundo? Ikaw ba ay worldly? Sabi po rito, do not love the world. Wag maging makamundo, wag maging worldly. Ano ba yung worldliness? How do we define worldliness? 1 John 2:16, binasa natin kanina. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay. Ito po yung definition ng worldliness. To love the world means to embrace a system that exclude God, yung hindi kasali ang Diyos. No, to love the world is to embrace a system that excludes God, is offensive to God, and exalts self. Sarili yung kinikilala at itinataas. Binanggit po dyan yung tatlo, lust of the flesh. Pag sinabing lust of the flesh, pagnanasa ng laman. Ano mga naiisip natin na pagnanasa ng laman? Immorality, bisyo, addiction. Now, when we say addiction, hindi lang po drug addiction. May mga tao, addict sa ibang bagay. Yung mga bata, cellphone addiction. No, ayaw na magsimba, ayaw na magdasal, ayaw na gumawa. Cellphone addiction. Meron mga iba naman, adult, cigarette addiction. Addiction po yan, yung cigarette. Kasi kapag ang hindi addiction, kapag gusto mong bitiwan, kaya mong bitiwan. Pero kapag yung hindi mo mabitiw-bitiwan, addiction po yan. Netflix, addiction na rin yan. Baka hanggang alas 3 na madaling araw, nanonood ka pa, addiction na yan. Tapos pagdating mo kinaumagahan, tulog ka hanggang alas 4 ng hapon. Dahil pinilit mong tapusin yung Korean novela na yan na pare-pareho naman ang kwento. Merong mayaman, nagkagusto roon sa mahirap. Pagkatapos, bandang huli, nagkatuloy. Pare-pareho naman ang kwento
ng mga Korean novela para mga Filipino novela rin. Pare-pareho ng kwento. Addiction. Baka na-addict ka na sa isang, hobby. Na-addict ka na sa isang sports. Addiction po yan. Basta nakakalimutan ng Panginoon. Basta excluded ang Panginoon, addiction po lahat yan. Vices, pornography, materialism. Diba sabi nga ni Madonna, material world, material girl. Baka naman tayo lahat ng kulay ng sapatos meron ka. Therefore, lahat ng kulay ng damit, meron ka rin. At lahat ng kulay ng bag, meron ka rin. At dahil doon, lahat ng kulay ng shades, meron ka din. Di ba? Baka mamaya, yan ay sobra-sobra na. Hindi masama kung yan naman hindi mo naman talaga kailangan, hindi mo kailangan na ikaw ay magbenta ng ari-arian para mabili yan, o nagutom na yung pamilya mo para mabili yan, o nabaon ka sa utang para sa mabili yan. Kung hindi mo naman kailangan dumaan sa ganun, okay lang naman. Pero kung, di ba, nandaya ka na para lang makabili niyang bagong cellphone na yan, di ba, nanapa ka na ng kapwa mo tao para lang makakuha mga gusto mong bilhin na yan, yan po ay worldliness na, mga kapatid. At hindi po bagay sa isang tao nagsasabing siya ay Kristiyano na makamundo. Hindi compatible ang worldly Christian. Di ba pag sinabi mong Christian, hindi worldly ang dapat na ikabit natin na salita sa word na Christian. So, lust of the eyes, ano ba yung lust of the eyes na yan? Lust of the flesh kanina eh. Lust of the eyes, inggit, kasi kanina material things yung sinabi natin addiction eh. Lust of the eyes, inggit, ano pa? Kasakiman, covetousness, corruption, and pride of life. Pagmamalaki sa buhay, kayabangan, pagiging matapobre. May kilala ba kayo matapobre? Wala. Okay? So, kasama po yan doon sa pride of life. Paghihiganti, kasama po yan doon sa pride. Kasi kaya ka naghihiganti, na-hurt yung pride mo. So kung mahilig tayo maghiganti, kasama po yan sa worldliness. Ano sinasabi po sa atin ni John? Huwag puro kamunduhan ang laman ng isip natin. Huwag daw po tayong puro iniisip na lang, pinag-uubusan natin ng oras, puro mga bagay na pangmundo. Alam niyo po kung bakit? Simple lang po. Because the prince of this world is Satan. No? Satan is the prince of this world. Siyang may-ari. Actually, ang Diyos ang may-ari, pero kinamkam ni Satan. Siya ang nasusunod sa mundo na ito. So kapag tayo po ay puro kamunduhan, ilalayo po tayo. Mawawalan tayo ng gana sa mga bagay na maka-Diyos. Doon mo natin malalaman. Doon mo malalaman na ikaw ay nahihila na ng kamunduhan. Paano? Wala ka ng gana sa mga bagay na maka-Diyos. Nakukornihan ka na pag kumakanta ng worship song. Nakukornihan ka na sa Bible study. Nababadoyan ka na sa pasimba-simba. Ang feeling mo, nag-uubos lang tayo ng oras sa mga ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Iniisip mo, dapat pinagkakaperahan ko to eh. No, galing-galing kong tumugtog, tapos binibigay lang sa akin love gift. Dapat i-charge ko ang church dito ng talent fee. No, kapag ka iba na yung takbo ng isip natin, inilalayo na tayo sa Diyos, kamunduhan na po yan. So, tayo lang po makakaalam nitong testing na to. Nasang part ka na ba? Saan na ba tayo nakatingin ngayon? Nahihila na ba tayo ng mundo? Or are we still on the spiritual side of this world? Mga kapatid, this is not the real world. Now, sundan niyo po ako. Ang atin pong mundo ngayon ay hindi ang tunay na destinasyon nating lahat. Meron po akong napaka eye-opening na experience many years ago. And na-share ko na po ito, pero let me share this again para po dun sa mga hindi pa nakarinig. There was a time na ako po ay nagbiyahe abroad. Nag-stop over yung aming eroplano sa Abu Dhabi. Alam na to ng iba kasi nakwento ko na to. Nag-stop over ng 3 hours yung eroplano namin sa Abu Dhabi bago dumiretso doon sa susunod na destination. Dahil po 3 hours, bumaba ako ng eroplano, nagpaikot-ikot muna ako doon sa terminal doon sa Abu Dhabi. At syempre, meron silang duty free. At alam niyo po, nung umiikot-ikot ako sa duty free,
ang mura-mura ng mga bilihin. As in, ang mura. Nakakita po ako ng sale na refrigerator. Ang mura-mura ng refrigerator. Sabi ko, mas maganda to kaysa sa refrigerator namin sa bahay. Ang mura. Kung kayo ako, bibili nyo o hindi? Ang mura. Buy one, take one. Hindi nyo bibilin, di ba? Ba't hindi nyo bibilin? Kasi, 3 hours ka lang doon. 3 hours ka lang doon. Hindi mo siya madadala doon sa tunay na destinasyon mo. No, pagbaba mo sa tunay na destinasyon, nagstay po ako ng 3 buwan doon sa tunay na destinasyon ko, doon ako dapat mamili ng mga kailangan ko. Lalo na kung may plano na magstay na ako doon ako titira. Doon ako dapat mamili. Pero doon sa Abu Dhabi, kahit gaano kamura yan, kahit gaano kaganda yan, kahit buy one take one yan, hindi mo bibili yan. It is foolishness. Dahil hindi mo naman madadala talaga. So ang ginawa ko, hinimas-himas ko na lang. Diba? Picture-picture, selfie-selfie. Tapos, nung kailangan mo nang umalis, magpaalam ka na sa murang refrigerator na to. Hindi na kayo makikitang muli. Ganun po tayo sa mundong ito. 3 oras lang tayo sa mundong ito. Hindi natin madadala lahat ng meron tayo rito. Lahat ng ating nakikita, lahat ng ating nahahawakan, hindi natin madadala. Yan ay ating iiwan lahat. So, enjoy mo na siya habang nandirito, pero huwag kang magpatali sa kanya. No, hindi yun ang buhay mo. Ang buhay natin, yung tunay na buhay, pagkatapos itong buhay na ito. At pag sinabi natin, Pastor, hindi ako naniniwala dyan, ito lang ang buhay. Fine, go ahead. E paano kung mali ka? Kung mali ka, binuhos mo lahat dito, pagdating sa kabilang buhay, wala tayong naipon, wala tayong bitbit, naiwan natin lahat. Isawang napakalaking pagkakamali. Kung binili ko yon, pagtatawanan ako ng mga tao, magagalit ang pamilya ko, kasi iiwan ko rin. Ganoon din po rito, mga kapatid. Lahat ng meron tayo rito, go ahead, enjoy it, pero wag mong kalilimutan, iiwan mo yan, wag kang magpatali diyan sa bagay na yan. This is not the real world. Ang maganda po natin magawa, invest for eternity. Mag-invest tayo, kahit na wala pa tayo doon, ngayon pa lang. Alam niyo po yung mga ginagawa natin ngayon, lahat yan. When we worship the Lord, yan ang madadala mo sa kabilang buhay. Nag-aral ka ng Bible, nanalangin ka, yan ang madadala mo sa kabilang buhay. Meron kang pananampalataya, yan ang madadala mo sa kabilang buhay. Hindi mo madadala sa kabilang buhay yung mga nakipag-away ka pa kung kani-kaninong tao para lang mapasayo. Nandaya ka pa para lang mapasayo. Hindi mo madadala yan. Pero yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos, yung mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon dito sa mundo, yun ang investment natin sa kabilang buhay. No, lagi natin tandaan. Teka, hiram ako ng microphone. Tingnan niyo po itong mic na to. Okay, mahaba. Mahaba yung wire, di ba? Imaginein po natin, ito ang buhay natin sa mundong ito. Itong mic na to, ito ang buhay natin. Ayan. Pero, after po natin mamatay, ito na ang buhay na walang hanggan. Imagine niyo itong wire na to, mahabang mahaba po yan, walang katapusan na itong wire na yan. Marami po sa atin, dito lang nabubuhay sa mundong ito. Marami po sa atin, binubuhos natin lahat-lahat, dito lang. Pero, itong isang dangkal na microphone na to, ilang dangkal o ilang ganito ang mailalagay mo sa ganito kahaba na wire. Haba itong wire na to, imagine mo, abot na abot siya, walang katapusan yung wire. Ilang mic ang mailalagay mo sa wire na ito na haba. Kung walang hanggan yung wire, walang hanggan din yung mic na ito. Ito patatanong ko sa inyo, kung ito, nabuhay natin ang maikli na ito, ay inialay mo sa Diyos, at ang kapalit naman ito, buhay na walang hanggan, lugi ka ba? Lugi nga si Lord sa atin eh. Wala naman siya napala sa atin eh. Ang magagawa lang natin, magbalik sa Kanya, galing din naman sa Kanya, yung mga binabalik natin.
Ang magagawa lang natin, magpasalamat sa Kanya, mag-worship, magpuri sa Kanya. Nadagdagan ba ang pagka-Diyos niya? Hindi naman eh. Nadagdagan ba ang pagiging makapangyarihan niya? Hindi naman eh. Pero dahil sa pag-ibig, mahal tayo ng Panginoon at gusto niya, yung pagmamahal niya na yon ay masuklian din naman natin ang pagmamahal sa Kanya. Ang sarap nun. Di ba ang sarap nun? Nagmamahalan kayong dalawa. Pero kung meron kayong girlfriend, boyfriend, tapos isa lang yung nagmamahal, ang sakit nun. At ganun po ang nangyayari sa Panginoon. Pagka hindi natin siya sinusunod, hindi natin siya minamahal, world ang minamahal natin, nasasaktan na ang Panginoon. Mga kapatid, how do you test if you are a real Christian? Worldliness test. Are you worldly or are you godly? Doon po natin makikita. Pangpito po na testing natin is the holiness test. 1 John 3, 6-9. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pwedeng tapusin na yung verse dyan eh. No, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Kahit daw sabihin natin na kilala ko siya. Pero kung nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, hindi natin talaga kilala ang Panginoon. Okay, anong verse? Mga anak, 7. Huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid, ay matuwid, tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay, ayan na naman eh, harsh na harsh talaga tong si John eh. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nakakasala ng dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So kita niyo yung mga words na ginagamit dito, hindi maari na magpatuloy, hindi pwede, cannot be. No, kumbaga, cannot be, borrow one from one. Hindi pwede. Magkakagulo yung formula. Mag-e-error. Hindi raw pwede magpatuloy sa pagkakasala ang anak ng Diyos. So meron siyang iniwan dito. Palagi ko, mahalaga itong tanong na to. Alin kaya tayo sa dalawa? Alagad o kampon? Pag alagad, sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus, gawin niyo mga alagad ko ang buong mundo. Hindi niya sinabi na gawin niyo mga kampon ko ang buong mundo. No, hindi ginamit ni Jesus yung word na kampon. Kasi yung kampon, pang ano talaga eh. Iniisip ko na gawin sermon to eh. No? Title ng sermon, Alagad o Kampon. No? Ganda, no? Harsh talaga. Ang alagad, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang kampon, nagpapatuloy sa pagkakasala. Either, listen, bulgar man o patago. Kasi po yung iba, talagang bulgara na. Wala nang hiya-hiya. Pinapakita ng yung pagkakasalanan. Pero yung iba, patago. Nagpapatuloy pa rin. Patago nga lang. Pero, nandoon pa rin. Sabi niya, hindi ka pwede magpatuloy because God is holy. Ang Diyos ay banal. At itong banal na Diyos na ito ay Ama natin. Kaya sabi, mana tayo sa Ama. Dahil Ama natin ang Diyos, di ba, magmamahal tayo sa Ama mo. Kita niyo po yung mga may anak dito na babae, yung panganay. Kita niyo rito, yung mga may anak dito na panganay ninyo, babae, kamukha ng tatay niyo o kamukha ng tatay niya. Di ba? Magbabanggit pa ba ako ng pangalan? Hindi. Basic yun, basic. Parang ako po napapansin ko lang karaniwan sa mga panganay na babae kamukha ng tatay. Minsan pati ugali. Minsan pati lakad. Minsan pati isip. Minsan pati yung pag, tawag doon, pasensya. Kamukha ng tatay. Ganyan tayo. Kaya pag nakita mo yung babae, makikita mo, ganito pala itsura ng tatay mo kung naging babae. Ganito pala. Ganon din po tayo. Anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Dahil doon, tayo rin po inaasahan na magmana sa tatay natin.
Pero pwede sabihin na, mana ako sa tatay ko, pero ang kapareho natin na ugali, yung Diablo, doon tayo mana. Kahit sabihin natin na mana, tatay ko talaga to, pero yun ang kaugali natin, doon tayo nagmana. Kung kanino ka nagmana, yun yung tunay na tatay natin. So ganun po, no? God is holy, and holiness is manifested through obedience. 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy ng pagkakasala. So ang tanong, Pastor, nakakasala pa din ba ang mga tunay na Christian? Of course. Alam ka naman, nakakasala pa rin. Ako nga kanina umaga, pagising ko, nagkasala na naman ako. Kasi pagtingin ko sa salamin, sabi ko, ang cute-cute mo talaga. Kasala na naman ako kanina umaga. Pero iba po yung nauhulog sa kasalanan at sa nabubuhay sa kasalanan. So tayo mga Christian, saan tayo dyan? Nauhulog. Nauhulog ka sa kasalanan, nagkakamali ka, nadadapa ka. Iba yung nabubuhay sa kasalanan. Doon ka na nakatira. No, binabangon ka pa, tapos bumabalik ka na naman doon. Magkaiba po yung dalawang yan. Hindi nagpapatuloy, hindi nagkakasala. So, mga Christians ay hindi nagpapatuloy. Hindi sinabing hindi nagkakasala ang mga Christian. So ang question, is sin your practice or is sin your problem? Pag ang kasalanan ay bahagi ng buhay natin, nagpapatuloy tayo. Pero kung ang kasalanan ay pinoproblema natin, nauhulog lang tayo sa pagkakasala. So, dahil harsh si John, sa kanyang mga sinasabi, pabayaan niyo akong balato niyo sa akin to. Harsh din ako. This is susunod na sasabihin ko. Because kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, it's either you are growing in holiness or you are growing in hypocrisy. Ay, sorry, harsh na eh. Uso ang harsh ngayong umaga na ito eh. Either you're growing in holiness or you're growing in hypocrisy. Minsan meron pong isang vegetarian, dinideclare niya, vegetarian daw siya. Pero secretly, kumakain siya ng baboy. Pero sa posting niya, vegetarian siya. That is hypocrisy. Okay? So hindi po tayo ganon. Test number, 7. Panghuli po natin. Test number 7. Ito, maganda po ito. The victory test. Ang mga Christian po ay natetest kung nagtatagumpay or defeated. 1 John 5:4 and 5. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Pag sinabi pong tagumpay, ibig sabihin may laban. No, we are constantly at war. Lagi tayong merong giyera na pinaglalabanan. Laging merong agawan. At ang mga Christians daw po ay nagtatagumpay. Hindi ako may sabi niya na, yan ang sabi sa 1 John. Nagtatagumpay ang mga tunay na anak ng Diyos. We are warriors. Hindi ho tayo nasa playground actually. We are on a battlefield. Lagi hong may diablo, merong laging tukso, laging merong pinagdadaanan. We are not on a playground, but we are on a battlefield. Imagine mo, may giyera. Tapos ikaw ang feeling mo, playground, laro-laro. Ano mangyayari sa'yo? May giyera, tapos ikaw, lakad-lakad, pasyal-pasyal. Ano mangyayari? Sa pool. Lagi po natin tandaan, mga ate, mga kuya, lagi po natin tandaan ito. You are a target. You are a target, whether you like it or not. Kaya pag nakakaramdam ka na, nako, parang gusto ko na naman mang-away Isipin mo, tinatarget na naman ako ng diablo. Alam nga ng mga anghel yun, awayin mo. In Jesus' name. Hindi anghel yun.
You are a target. Kapag may pinagdadaanan ka na naman, mabigat na naman ang dibdib ko, you are being targeted. Kapag meron na naman tukso, di ba? Ito na, hititin mo na yan, inumin mo na yan. You are being targeted. And once we realize, pag meron nangyayari sa'yo at na-realize mo, na demonyo siguro to, tinutukso siguro ko, bigla mong nare-realize, oo nga, no, nakakaya mo tuloy bigla. You are victorious. So mga kapatid, never surrender to Satan. No, wag magpapatalo because a saving faith is a fighting faith. Ang tunay na pananampalataya, pananampalatayang lumalaban, hindi nagpapatalo. May resistance, may struggle, pero hindi sumusuko kay Satan. Meron ng mga tao nakakalungkot. May mga tao nakakalungkot. Pag kailangan ni Satan ang gagamitin, siya lagi ang ginagamit. Meron mga tao, pag kailangan ni Satan ng pang-inis, dadamputin niya lang itong taong ito. Babato niya lang, pang-inis na kaagad. May mga tao po na parang laruan ng Diablo, available anytime, lagi na lang siya. Dapat po hindi tayo yun. Because we resist, we struggle, we fight. Pagka kailangan ng tukso, kailangan, sasabihin ni Satan, paano kaya tutuksoin tong worship leader na to? Tapos ikaw na naman ang dadali niya ron, lagi ka available. Hindi ho, we should be fighting. Huwag magpagamit sa Diablo. Isipin natin lagi yun, magagamit na naman ba ako ng Diablo rito? May mga gagalit na naman ba pag sinabi ko to o pag ginawa ko to? Meron na naman bang matutokso kapag ka ito sinuot ko? Meron na naman bang matatalisod sa pagkakristyano kapag ka nakita ko at itong sinabi ko mga words na ito? Dapat po nagagamit tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat nagagamit ng kaaway ng Diyos. Laban lang. Minsan talo, pero madalas panalo. Hindi baliktad. No, hindi. Minsan, panalo, pero madalas, talo. Hindi, ano to, sugal? Hindi, ano? Minsan, talo. Pero madalas, dapat panalo. Down, but not out. So mga kapatid, every day, remember, nanalo na si Jesus. Hindi na tayo lumalaban para manalo. Nanalo na si Jesus. We are at a position of victory. Kaya kapag may pinagdadaanan tayo, lagi mong tandaan, panalo na si Jesus. Kung may problema ka, isipin mo, nanalo na si Jesus sa problema na ito. Hindi ko kailangan magpatalo. So kapag may mga nararamdaman ka, nalulungkot ka, pag nalulungkot ka at ginugupo ka ng lungkot, tandaan mo, pag si Jesus nasa iyo, the fruit of the Spirit is joy. Hindi ka lagi na lang dapat na depressed, maliban na lang clinically depressed ka. No, kasi hormonal na yon, chemicals na yon. Pero kung nalulungkot ka lang, tinutukso ka ng Diablo, panalo na si Jesus. Hindi mo na kailangan magpatalo sa Kanya. Kung ikaw ay tinotoyo, self-control, panalo ka na dyan. Panalo na si Jesus dyan, noon pa man. Kaya huwag ka nang magpatalo. Matatalo ka lang kung Christian ka, kung magpapatalo ka. Kasi panalo na eh. Hindi mo tayo dapat magpatalo. Personality problems, panalo na si Jesus dyan. Kailangan na lamang po natin isuko sa Panginoon. So as we close ngayong umaga, mga kapatid, when Jesus is in your life will transform whether you like it or not. If there is no change, there may be no Christ. If there is no transformation, there may be no salvation. These are the testings. Pito lang naman po ito mga kapatid. I hope, check tayo rito. Lahat ito, I hope, check tayo rito. At kung may mga part dito na hindi tayo check, it's about time that we work on that area of our lives. Put Jesus in the center. Jesus will make all the difference in the world. Kung ikaw ay may sakit, yung gamot na iinumin mo will make all the difference in the world. At kapag ikaw ay may sakit, ikaw ay kawawa, ikaw ay mahina, wala kang magawa, pero pag ininom mo yung gamot, nababago, di ba? Nababago pakiramdam mo, nababago kilos mo, pati yung pawis mo nababago, pati kulay mo nababago, pati mood mo nababago, dahil ininom mo yung gamot na nagpagaling sa'yo. Ganyan po si Jesus. Kawawa tayo, may kasalanan tayo, pero nung ininom natin si Jesus, nung siya ay nasa atin na, nabago lahat. Pati ugali mo, pati pag-iisip mo, pati bibig mo, nabago ang lahat.
Pero kapag ka sinasabi natin na uminom na ako ng gamot, pero may sakit ka pa rin, either walang bisa yung gamot o hindi natin talaga ininom yung gamot. Alam nga namang walang bisa si Jesus. Mga kapatid, Jesus will make all the difference in the world for our lives. Para po yung gulong ng bisikleta, di ba? Nakakita tayo ng gulong ng bisikleta. Nakita niyo yung mga rayos, gulong ng bisikleta. Pag tinanggal niyo po yung sentro, yung hub, tanggalin niyo. Imagine niyo, tinanggal niyo yung sentro ng gulong ng bisikleta. Ano mangyayari doon sa mga rayos? Ang gulo-gulo nun. Pero kapag ka ibinalik mo yung rayos na yon at inilagay, yung hub, at inilagay yung mga rayos sa gulong ng bisikleta, all of a sudden, may pakinabang. All of a sudden, umayos. All of a sudden, may sense. Pag ang buhay po natin magulo, pag ang buhay natin walang sense, pag ang buhay po natin ay walang direksyon, hindi nagagamit ng Panginoon, wala si Jesus sa sentro. So ngayong umaga mga kapatid, ilagay natin si Jesus sa tamang pwesto sa buhay natin. Kumbaga sa bahay, siya ang pundasyon. Saan ang tamang pwesto ng pundasyon? Siya yung bumubuhat. Siya yung nasa ilalim. Hindi pwedeng huli ang pundasyon. Hindi pwedeng gitna ang pundasyon. Kailangan si Jesus ang pundasyon. Sa Kanya tayo nakatungtong, siya magbibigay sa atin ng tibay, siya magbibigay sa atin ng lakas, siya magbibigay sa atin ng tagumpay. Nanalangin po tayo. Ama namin, ngayon pong umagang ito, basahin po ninyo kami. At turuan din po ninyo kami, Panginoon, na makilala namin ang aming mga sarili. Gusto namin, Lord, na maglingkod sa inyo. Nandito kami, Panginoon, dahil hinahanap ka namin. Huwag po nawa kaming mabigo. At nawa po, Panginoon, sa pag-aalay namin ng aming mga sarili sa inyo, ng aming mga buhay sa inyo, ikaw po nawa, Panginoon, ang mag-transform. Hindi lamang po ng buhay namin, kundi ng isip namin, ng puso namin. At makasunod po nawa kami, Panginoon, ng tunay. Makasunod nawa kami, Panginoon, ng buong puso. Panginoon, gamitin niyo po kami. Nandirito po kami. Mahal ka namin. At kung meron man dito, sa ating kalagitnaan ngayon, na hindi yung pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayong umagang ito, kausapin mo siya. Buksan mo iyong puso, tanggapin mo si Jesus, gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay, gawin mo siyang tagapagligtas, at babaguhin niya ang direksyon ng iyong buhay at ang lahat-lahat sa iyong buhay. Tumulog ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, kailangan kita, binubuksan ko ang aking puso, pumasok ka sa aking buhay, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan, at mula sa araw na ito, ikaw na ang aking hari, aking Diyos, at aking Panginoon. Susunod po ako sa inyo, mangyari sa akin ang iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.